I'm sure you're the daughter of my father's new wife. I'm so bad for you. I love him. Well, not under my roof. I trust him. Masama ang loob ng isang dalagita na nagngangalang Noah na umalis sa kanilang lumang tahanan kasama ang kanyang ina na si Rafaela. Pagdating ng dalawa sa Lister's mansion, sinadyang nagdadabog si Noah para iparating ang inis sa sitwasyon. Gayunpaman, pagkatapos niyang makita ang kanyang silid na pinaganda ni Rafaela ayon sa kanyang kagustuhan, tumigil siya sa pagmamaktol sa kanyang ina. Nang maglaon, nakilala ni Noah ang 21 taong gulang na anak ni Will na si Nick. Kinagabihan, umalis ang buong pamilya upang mag-dinner sa labas, ngunit maagang nagpaalam si Nick at hiniling ng kanyang ama na ihatid si Noah sa kanilang bahay. Gayunpaman, sa pagsakay sa kotse, pinalabas ni Nick si Noah sa kanyang sasakyan sa gitna ng kalsada dahil nakipagtalo ang dalagita sa kanyang ina kanina. Napadpad sa isang madilim na daan, nagawa ni Noah na makisakay kay Mario na nagkataong dumaan din sa parehong kalsada. Sa pakikipag-usap niya kay Mario, natuklasan ni Noah na nagsinungaling si Nick sa kanyang ama tungkol sa kanyang trabaho at sa halip ay nagtungo pala siya sa isang party. Bilang resulta, nagpakita si Noah sa party kasama si Mario at napagtanto niyang peke pala ang pagmamalinis na katauhan ng binata at isa siyang wild-spoiled party animal. Isang gabi sa isang gang race, nakatanggap si Noah ng text na may mga larawan ng kanyang kasintahang si Dan, kasama ang kanyang matalik na kaibigang si Betty. Kaya humantong kay Noah na magpakalasing sa party at makipagharutan sa kung kani-kaninong lalaki. Gayunpaman, namagitan si Nick at nalaman niyang nais ni Noah na kunan ng litrato ang paghalik niya sa ibang lalaki para ipadala din kay Dan. Nag-alok ng tulong si Nick at kinuhaan ng larawan ang laplapan nila ni Noah. Pagkatapos ng kanilang unang halik, ang dalawa ay naging malapit sa isa't isa at nagnanakaw ng mga sandali, lingid sa kaalaman ng kanilang mga magulang. Bagamat nagpahayag si Nick ng mga alalahanin tungkol sa pagkakasangkot sa kanyang teenager na stepsister, nabigo siyang tapusin ang kanilang namumuong relasyon. Samantala, panakanakang nakakatanggap si Noah ng ilang anonymous na pananakot sa text ng sabay-sabay. Sa kabilang banda, nakipag-away naman si Nick kay Ronnie pagkatapos niyang bastusin si Noah tungkol sa kanilang paligsahan. Samantala, sunod-sunod ang mga liham ng pagbabanta ang patuloy na dumarating kay Noah na itinatago niya sa isang maliit na kahon. Isang gabi, natuklasan ni Nick ang lihim na relasyon ni Nick at Noah. Upang masulit ang natitirang oras nilang magkasama, pinili ng dalawa na gugulin ito sa isang beach kung saan sila nagpalipas ng gabi na magkasama. Nang sumunod na umaga, pumunta si Nick sa isang tindahan at naiwan si Noah sa kanyang sasakyan. Kinidnap ni Ronnie at ng kanyang mga tauhan ang dalaga na siyang nagpapadala kay Noah ng mga pananakot na mensahe. Mula nang manalo si Noah sa car racing laban kay Ronnie, ay nagsimula na siyang makatanggap ng mga pagbabanta na naka-address sa kanya. Ginamit lamang ni Ronnie si Noah na makipagkarera laban sa kanya upang matiyak ang pagkatalo ni Nick sa kanilang kompetisyon. Ang hindi niya alam ay matatalo lang siya kay Noah. Ang ama ng dalagita ay nagkaroon ng matagumpay na karera sa car racing at tinuruan niya ang anak kung paano magmaneho. Sa makatuwid, madaling nanalo si Noah sa karera laban kay Ronnie na nasaktan naman ang ego dahil natalo lamang siya ng isang babae. Palagay ni Noah na si Ronnie ang may pananagutan sa mga pagbabanta sa kanya, batay sa inaasta nito. Kalaunan, nang kidnapin ni Ronnie si Noah, kinumpirma nito ang kanyang hinala. Gayunpaman, ang ama ni Noah na si Jonas ay binati siya nang magising siya na nakagapo sa isang madilim na silid, ang isang taong hindi niya inaasahan na makikitang muli sa kanyang buhay. Ang karera ng kanyang ama ay minalas noong bata pa lamang si Noah. Mula noon, si Rafaela ay nagsimulang makaranas ng pisikal na pang-aabuso mula kay Jonas. Habang lumalala ang sitwasyon, tinangka din ni Jonas paslangin ang kanyang sariling anak. Kinasusuklaman ni Jonas ang kanyang pamilya at gusto niyang sirain ang kanilang buhay. Napopoot siya sa kanyang nabigong karera at umaasa na ang buhay ni Noah at Rafaela ay mamalasin din tulad ng nangyari sa kanya. Dahil sa parehong pang-aabuso ni Jonas sa kanyang asawa at anak noon at ngayon ay nagpapadala siya ng pananakot kay Noah upang pagdusahin ito. Pagkatapos kidnapin ni Jonas si Noah,
iniimbestigahan ng pulisya ang pagdukot nito sa kanyang anak at nakita sa key footage na isang miyembro ng gang ang humila kay Noah palayo sa kotse ni Nick. Di nagtagal, tinawagan ni Jonas si Rafaela at humingi ng $1 million mula sa kanya para pantubos kay Noah. Mabilis na tinanggap ni Will ang tawag sa sandaling sobrang pasakit na ito sa kanyang asawa at pumayag sa isang lugar upang maibigay ang pera kay Jonas. Sa sumunod na araw, maraming pulis ang lihim na nagmamatsyag sa lugar. Sina Will at Rafaela ay dumating sa tagpuan na may dalang $1 million na cash. Si Nick ay nagmaneho sa gilid at nagtago sa kanyang sasakyan sa di kalayuan sa kabila ng pagtutol ng pulisya at ng kanyang ama. Habang lumilipas ang mga minuto ay hindi dumating si Jonas. Kalaunan, ay naunawaan ni Nick na kaya niyang i-trace ang sinasakyan ni Ronnie gamit ang kanyang insurance tracker dahil si Ronnie ang gumagamit ng sasakyan na ninakaw mula kay kanya sa panahon ng Shady Race. Natagpuan ni Nick ang kinaroroonan ni Jonas sa pamamagitan ng pagsubaybay sa sasakyan at sinundan siya ng detective pagdating niya sa pinangyarihan. Pagdating ni Nick, nakaupo si Noah sa likod ng manibela ng lumang sasakyan ni Nick habang papalabas si Jonas. Sina Jonas at Nick ay naghahabulan ng sasakyan. Kasama ni Jonas ang anak habang nakatutok ang baril kay Noah at inuutusan siya. Habang nagmamaneho ay napadaan sila sa plaza, kung saan naghihintay si Rafaela. Inilabas ni Jonas ang kanyang baril at sinubukang patayin ang ex-wife. Gayunpaman, iniligtas ni Will si Rafaela at mabilis namang nagmaneho si Noah palayo sa kanyang ina. Hindi nagtagal, ang kotse ni Jonas ay nakaharap kay Nick sa isang showdown sa PE. Hawak ni Jonas ang baril habang nakatutok sa lig ni Noah at nagpa siya ang dalagita na makipagsapalaran. Sa pamamagitan ng walang salita, ngunit may pagkakaunawaan, sina Noah at Nick ay nagmaneho patungo sa isa't isa ng buong bilis, ngunit bago ang banggaan, nagawa nilang maidrift ang kanilang mga sasakyan na nagbibigay sa detective sa perpektong posisyon upang barilin si Jonas. Pagkatapos, dinala ng mga otoridad ang bangkay ni Jonas at muling nakasama ni Noah ang kanyang ina, kapwa sila buhay at maayos. Magkasama ba sina Nick at Noah sa kabuuan ng pelikula? Kailangang ilihim ni Nick at Noah ang kanilang relasyon sa kanilang mga magulang, dahil step-sibling sila, kaya naman, bawal ang kanilang relasyon. At hindi lang iyon, mas matanda si Nick ng ilang taon kay Noah. Kahit na ang kanilang edad ay hindi gaanong malaki ang agwat, si Noah ay isang teenager. Bilang resulta, maliwanag na totoo si Rafaela sa kanilang relasyon. Ang dalawa ay nahaharap sa iba pang mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Gayunpaman, nakakahanap sila ng paraan pabalik sa isa't isa. Totoo si Will sa relasyon nila Nick at Noah. Nang malaman niya ito, bago pa man makidnap ang dalagita, ay pinayuhan nito ang kanyang binatang anak na layuan si Noah. Bilang resulta, pagkatapos na mawala sa panganib si Noah, ang kanilang mga magulang ay nagsikap na paghiwalayin ang dalawa. Gayunpaman, sila ay nagtagumpay na maging malapit sa pamamagitan ng palihim na pagkikita. Nagagawa ni Nick na pasikretong pumasok sa silid ni Noah, at ang dalawa ay nakakatulog ng magkasama. Inamin ng magkasintahan na mahal nila ang isa't isa, kaya kahit tutol ang kanilang mga magulang, ay ipaglalaban nila ang kanilang relasyon. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, turn on ang notification bell at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Salamat sa panonood mga kabuso.